Sa dilim ng naghihingalong gabi, tahimik na tinatahi ni Lira ang butas sa lumang kamiseta ni Nestor. Ang ugong ng lasing na boses ng asawa at ang matatalim na salita ni Aling Nida, ang kanyang biyenan, ay umaalingaw-ngaw sa ibaba ng hagdan. Hindi na bago ang mga tunog na ito. Bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na impyerno. Biglang, isang bote ng alak ang bumagsak sa pader. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Nagkalat ang bubog sa sahig, kasabay ng mabahong amoy ng alak. Napapikit si Lira. Mahigpit niyang kinuyom ang karayom at sinulid sa kanyang palad. Uminit ang kanyang mga mata at isang patak ng luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Mainit at maalat. Naaalala niya ang pangako sa kanyang yumaong ama, si Governor Anton de la Cruz. Maging matatag, mabuhay upang hanapin ang katotohanan. Ngunit paano ka magiging matatag kung bawat araw ay parang binabali ang iyong kaluluwa? Ang sakit ng pisikal na pang-aabuso ay hindi hamak na mas masakit kaysa sa pilit na pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Hoy Lira! Ano ang tinutunganga mo riyan? Hindi pa tapos ang mga labahin at linisin sa kusina. Sigaw ni Aling Nida mula sa ibaba. Ang boses nito'y matalim na parang labaha. Dali-daling pinulot ni Lira ang mga bubog, maingat na iniiwasan ang matatalim na gilid. Bumaba siya ng hagdan, tumungo sa kusina, kung saan naghihintay ang tambak na labada at maruruming hugasin. Oras-oras, minuminuto, ipinapaalala ni Aling Nida sa kanya ang kanyang posisyon sa bahay, isang kasambahay, isang alipin, isang walang silbi. Si Nestor naman, nakahilata sa sopa sa sala, tulog na tulog sa kalasingan, habang ang telebisyon ay malakas na umaalingaw-ngaw. Pagkatapos ng mga gawain, naupo si Lira sa sahig ng kusina. Kinakain ang tira-tirang pagkain na malamig na. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang tawanan ni Aling Nida at Nestor, masaya at walang bahala. Parang multo siya sa sarili niyang tahanan, isang anino na hindi nakikita, hindi naririnig. Ang dating Lira de la Cruz, ang prinsesa ng isang respetadong pamilya, ay ngayon isang invisible wife, isang kasambahay sa sarili niyang pamamahay, isang lumang larawan, ang lihim niyang hinawakan. Siya iyon, bata pa, nakangiti kasama ang kanyang ama sa hardin ng kanilang mansyon. Ang kanyang ama, malakas at mapagmahal. Noon, puno ng pag-asa ang kanyang buhay. Ngayon, puno ng pait. Hindi ito ang pinangako niya sa kanyang ama. Hindi ito ang paraan para matupad ang katarungan. Pero paano? Paano siya lalaban kung bawat galaw ay sinusubaybayan? Kung ang kanyang pagkatao ay nakatago sa likod ng takot at paghihirap? Biglang, tumunog ang kanyang lumang cellphone na lihim niyang itinago sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy sa kanyang kwarto. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Nag-atubili si Lira. Ito ba ay isang senyales? Isang tulong mula sa labas? O isa pang panganib na nagbabanta? Kinabukasan isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lira habang tahimik niyang inihahanda ang isang munting cake sa lumang oven. Kaarawan niya ngayon, ang kanyang ika-30 kaarawan. Ilang taon na rin siyang hindi nagdiriwang. Naisip niyang kahit ngayong araw lang, bibigyan niya ang sarili ng kaunting ligaya. Pinisil niya ang sugar icing bag at dahan-dahang ginuhit ang Happy Birthday, Lira sa ibabaw ng cake. Pinilit niyang kantahin ang paborito niyang awit na laging kinakanta ng kanyang ama, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig at mahina. Sa hapon, nagsidatingan ang mga bisita ng pamilya. Punong-puno ang sala ng tawanan, ingay at mga kwentuhan. Si Aling Nida, nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, ay patuloy na binabanggit si Lira, ngunit palaging may kasamang panlalait. Ay iyang si Lira? Siya ang kasambahay ko ngayon. Buti pa siya. May nagagawa. Sabi nito, sabay ngisi. Narinig ni Lira ang bawat salita, at bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso
tulad ng libong karayom. Nang matapos ang hapunan, dahan-dahang dinala ni Lyra ang maliit na cake patungo sa sala. Umaasa siyang kahit papaano may makakakita sa kanyang munting pagsisikap, kahit siya lang. Ngunit bago pa man niya mailapag ang cake sa mesa, biglang kinuha ni Aling Nida ang cake sa kanyang kamay at padabog na ibinagsak sa sahig. Nagkalat ang icing at tinapay sa puting marmol. Ano ba yan, Lyra? Ang baboy mo talaga. Magpapagawa ka pa ng cake na yan. Wala ka namang silbi. Sinong kakain yan? Mga pusa? Singhal ni Aling Nida, kasabay ng malakas na halakhak ng ilang bisita. Nakatayo lang si Nestor sa tabi, walang imik, at hindi man lang nagawa siyang ipagtanggol. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa basag na cake na tila refleksyon ng kanyang buhay. Mga pangarap na durog, pag-asa na wasak. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang kakaibang lamig ang gumapang sa puso ni Lyra. Ang luha na dapat ay tutulo ay biglang natuyo. Ang galit na pilit niyang itinago ay unti-unting kumukulo. Hindi ito ang magiging wakas niya. Hindi ito ang hantungan ng anak ni Anton de la Cruz. Bumulong siya sa sarili, sapat lamang para marinig niya. Tapos na ang pagpapanggap. Maran siyang lumakad, iniiwan ang gulo at ang mapanlait na tawanan sa likod. Umakyat siya sa hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat, ngunit may determinasyon. Sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang lumang aparador. Kinuha ang isang puting silk dress na matagal nang nakatago. Isinuot niya ito. Marahan siyang nag-ayos. Ang kanyang buhok, na dati laging gusot, ay ngayon maingat niyang inayos. Ang kanyang mukha, na laging malungkot, ay ngayon may bakas ng pait, ngunit puno ng talino at lakas. Hindi na ito ang Lyra na kanilang inabuso. Tumayo siya sa harap ng salamin, ang kanyang mga matay nagniningning sa determinasyon. Kinuha niya ang lihim niyang cellphone. Nagdial siya ng numero. Ipadala ang lahat ng kailangan ko. Sabi niya, ang boses ay matigas at malamig. Ngayon din. Kalahating oras lang ang lumipas, ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng mga sirena ng pulis at malakas na ingay ng mga sasakyan. Isang convoy ng itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Sunod-sunod na bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Professional at seryoso. Walang pasubali nilang pinasok ang gate, kumalat sa bakuran, at kinubkob ang buong mansyon. Ang mga bisita na kanina'y nagbubunyi pa ay biglang namutla, nagbubulungan at nagkagulo. Si Aling Nida at Nestor, nakatingin sa labas mula sa bintana, ay tila nalumpo sa pagkabigla. Maya-maya, nagbukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Lyra, naglalakad ng marahan, ngunit may matinding kapangyarihan. Nakasuot siya ng puting silk dress, nakataas ang buhok, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagniningas na uling. Matatalim, malamig, at walang bahid ng awa. Hawak niya ang isang makapal na folder. Diretso ang tingin niya kina Aling Nida at Nestor, na tila mga estatwa na nakatayo sa gitna ng kanilang nagkakagulong bisita. Anong ibig sabihin nito, Lyra? Bulong ni Aling Nida, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, hindi sa galit. Hindi sumagot si Lyra. Lumapit siya sa isang silya, umupo, at ipinatong ang folder sa mesa. Simula ngayon, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako ang legal na may-ari ng mansyon na ito. Ito ay lihim na inilipat sa pangalan ko ng aking ama, si Anton de la Cruz, bago siya pumanaw. Ibinuklat niya ang folder. Ipinapakita ang mga dokumento at titulo ng lupa. Narito ang lahat ng ebidensya. Kayong lahat, anya, pinalilibutan ang buong pamilya ni Nestor, ay walang karapatang manatili rito. Iyan ay utos ng korte. Nagkagulo ang mga bisita. Si Aling Nida ay biglang nagsimulang magwala. Nagsisinungaling ka. Hindi ito totoo.
Sa amin ito. Anak ka lang ng angko. Hindi na natapos ni Aling Nida ang kanyang sasabihin nang tumayo ang isa sa mga bodyguard at mariin siyang tinitigan. Si Nestor naman, na kanina'y nakatulala, ay biglang lumuhod sa harap ni Lira. Lira, mahal, huwag. Pakiusap. Hindi namin alam na iyo pala ito. Hindi namin sinasadya. Maawa ka. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamakaawa. Walang pagbabago sa mukha ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ginawa ninyong impyerno ang buhay ko. Sabi niya, ang bawat salita ay parang yelo. Ngayon, ako naman ang magpapalaya sa sarili ko. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Palabasin silang lahat. Ngayon din. Nag-unahan ang mga bodyguard sa pagpalabas kina Aling Nida at Nestor. Si Aling Nida ay nagwawala. Sumisigaw ng kung ano-anong sumpa. Ngunit habang kinakaladkad palabas si Nestor, sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, bigla siyang humarap kay Lira. Ang kanyang mga matay punong-puno ng matinding takot. Hindi mo pwedeng gawin ito, Lira. Hindi tayo ligtas. Papaslangin niya tayo. Si Don Rafael. Nanigas si Lira sa kanyang kinauupuan. Ang pangalang iyon, Don Rafael. Narinig na niya ang pangalan na iyon noon. Ngunit hindi niya akalain na may direktang koneksyon ito sa kanyang paghihirap. Tumahimik ang mansyon nang tuluyan ng mawala ang ingay ng mga sasakyan at ang sigaw ni na Aling Nida at Nestor. Nag-iisa na si Lira sa napakalaking bahay. Ang pangalang Don Rafael ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang ito pa lang ang simula ng tunay na laban. Ang mansyon, na dati puno ng galit at pang-aabuso, ay ngayon ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit para kay Lira, ang katahimikang yon ay hindi nagdudulot ng kapayapaan, bagkus ay naglalabas ng mga anino ng nakaraan. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, ni Governor Anton de la Cruz, ang lumang piano sa sala, kung saan siya tinuturuan ng ama niyang tumugtog. Ang malaking aklatan, puno ng mga libro na laging binabasa ng kanyang ama. Sa bawat paghakbang, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama at parang may bumubulong sa kanya na dapat niyang ipagpatuloy ang laban. Unang ginawa ni Lira, ang ayusin ang kanyang sariling kwarto. Ang dating silid na ginawa niyang kanlungan, hindi na ito isang piitan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa dating opisina ng kanyang ama. Sariwa pa sa kanyang alaala ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Bago ang gulo, bago ang lahat ng trahedya, maingat niyang sinuri ang bawat gamit. Ang mga lumang folder, ang kanyang desk, ang larawan ng kanyang ama, kasama siyang bata pa, nakangiti. Sinimulan niyang hanapin ang mga dokumento. May kutob siyang mayroong iniwan ng kanyang ama, isang bagay na magbibigay liwanag sa lahat. Kinalkal niya ang bawat drawer, bawat sulok. Nakakita siya ng ilang lumang papeles tungkol sa mga investment at property transfer na karamihan ay nakapangalan sa iba't ibang kumpanya. Ngunit hindi iyon ang hanap niya. Kinabukasan, kinausap niya si Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama. Matagal na rin silang hindi nagkita. Nagulat si Attorney Reyes nang makita si Lira, ngunit agad ding bumalik ang kanyang profesionalismo. Lira, Hidja, akala ko'y nawala ka na. Hindi pa po, attorney. Mahina niyang sagot. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pagkamatay ng aking ama at sa koneksyon ni Don Rafael Montejo. Ikinuwento ni Attorney Reyes ang mga huling buwan bago pumanaw ang governor. Kung paano siya unti-unting pinipilit ng mga kalaban sa politika. Kung paano binabaluktot ang katotohanan. Si Don Rafael Montejo Lira, simula ni Attorney Reyes, siya ang pangunahing kalaban ng iyong ama. Isang makapangyarihang senador na may malalim na koneksyon sa gobyerno at negosyo. Ngunit hindi lang iyon.
May mga bulong-bulungan na mas madilim ang kanyang mga gawain. Para makasiguro, umarkila si Lira ng isang grupo ng mga eksperto sa seguridad. Pinahanap niya ang bawat sulok ng mansyon para sa mga listening device o hidden camera na maaring ikinabit ni Don Rafael. Ayaw niyang magkaroon ng anumang bahid ng pagdududa. Walang dapat makinig sa kanyang bawat galaw. Habang naghihintay ng resulta mula sa mga security expert, sinimulan ni Lira ang sarili niyang investigasyon kay Don Rafael Montejo. Ginamit niya ang mga lumang kontak ng kanyang ama at sa tulong ng internet, unti-unti niyang binubuo ang profile ng kalaban. Lumabas na si Don Rafael ay isang batikang politiko na may malaanghel na imahe sa publiko, ngunit sa likod nito ay nakatago ang isang brutal at walang awang personalidad. Mga iskandalo na pilit ibinaon sa limot. Mga testimonya ng mga taong kanyang sinaktan na biglang naglaho. Naramdaman ni Lira ang lamig sa kanyang buto. Mas mapanganib si Don Rafael kaysa sa kanyang inakala. Isang gabi, habang inaayos ni Lira ang aklatan ng kanyang ama, marahan niyang kinukuha ang mga lumang libro mula sa estante. Isang lumang aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ang biglang nahulog. Sa likod ng aklatan, sa pader, nakita niya ang isang maliit na crack. Maingat niya itong hinawakan. Hindi ito ordinaryong bitak. May pakiramdam siya na mayroong espasyo sa likod ng pader. Hindi nag-aksaya ng panahon si Lira. Gamit ang isang maliit na martilyo at pait na nakita niya sa bodega, dahan-dahan niyang sinira ang bahagi ng pader na may bitak. Sa likod niyon, may lumabas na isang maliit na safety deposit box at isang lumang kahon na gawa sa kahoy, may disenyong inukit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang mga ito. Hindi ito simpleng taguan. Ito ay isang bagay na pinaghandaan ng kanyang ama. Una niyang binuksan ang safety deposit box. Sa loob nito ay may ilang mahahalagang dokumento, mga kontrata, mga financial report, at ilang kopya ng mga kasulatan na nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Don Rafael Montejo. Ngunit ang pinakanakapukaw ng kanyang pansin ay ang isang lumang leather-bound journal, ang diary ng kanyang ama. Dahan-dahang binuklat ni Lira ang diary. Ang unang mga pahina ay naglalaman ng mga personal na tala tungkol sa politika, ang kanyang mga pinagdaanan bilang gobernador, at ang mga hamon na kinaharap niya sa kanyang karera. Binanggit ang mga pangalan ng kanyang mga kalaban at laging nandoon ang pangalan ni Don Rafael na tinawag niyang ahas na nakatago sa damuhan. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, nagbago ang tono ng diary. Mula sa mga usaping politikal, napunta ito sa isang personal at masakit na kwento. Isang lihim na pag-ibig. Unti-unting nahayag ang isang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang babae na kanyang minahal bago ang kanyang ina. Isang pag-ibig na kinailangan nilang isakripisyo dahil sa posisyon ng kanyang ama sa lipunan. At mula sa pag-ibig na yon, nagkaroon ng bunga, isang anak, isang kapatid sa ama na hindi niya kailanman nakilala. Napahinto si Lira, hindi siya makapaniwala. Mayroon siyang kapatid, isang anak ng kanyang ama na lihim na itinago. Patuloy siyang nagbasa, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Puno ng pagmamahal ang mga sulat ng kanyang ama para sa lihim na anak na ito, ngunit puno rin ng pangamba. Natatakot ang kanyang ama na baka gamitin ang bata laban sa kanya. Ang pangalan niya, bulong ni Lira, halos hindi makahinga, ay Rafaelito. Twist 2, ang diary, ay nagbigay ng mga detalyadong tala kung paano pilit na inilayo ng kanyang ama si Rafaelito mula sa limelight. Protektahan siya mula sa mga kaaway. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay ang pangamba ng kanyang ama na baka naabutan na ni Don Rafael ang lihim na anak na ito. Posibleng ginagamit si Rafaelito ni Don Rafael o mas malala pa, posibleng napasama na ito sa mas madilim na bahagi. Naramdaman ni Lira ang isang halo-halong emosyon.
pagkabigla, galit sa kanyang ama dahil sa pagtatago ng ganitilong sikreto, ngunit higit sa lahat, awa at pag-aalala para sa kapatid na hindi niya kilala. Hindi lang pala katarungan para sa kanyang ama ang kanyang ipinaglalban. Ngayon, may bago siyang misyon. Hanapin at protektahan si Rafaelito. Biglang, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Nahanap mo na ba ang gusto mong hanapin, Lira? Hindi ka nag-iisa. May nagbabantay sa bawat galaw mo. Nanlamig si Lira. Alam ng kalaban na may nahanap siya. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At ang kaaway ay mas malapit kaysa sa kanyang inakala. Hindi na magawang matulog ni Lira ng maayos pagkatapos matuklasan ang diary ng kanyang ama at ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bawat anino sa mansyon ay tila nagtatago ng panganib. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laro at siya ang target. Ngunit hindi siya susuko. Kailangan niyang hanapin si Rafaelito, ang kapatid na hindi niya kailanman nakilala, at kailangan niyang harapin si Don Rafael. Sinimulan ni Lira ang kanyang paghahanap. Ginawa niyang lihim ang bawat hakbang. Nagsaliksik siya sa mga lumang kontak ng kanyang ama, mga tao na posibleng may alam tungkol sa lihim na pag-ibig nito o sa babaeng ina ni Rafaelito. Ngunit ang bawat paghahanap ay puno ng panganib. Ang mga taong dati malapit sa kanyang ama ay ngayon ay takot na magsalita. Isang hapon, habang papunta si Lira sa isang pulong kasama ang isang dating katrabaho ng kanyang ama, biglang pumalya ang preno ng kanyang sasakyan. Muntik na siyang maaksidente. Kung hindi lang niya mabilis na naibaba ang handbrake at naikabig ang manibela. Bumaba siya ng sasakyan, nanginginig ang mga kamay. Nakita niya ang isang dulo ng preno na putol. Malinaw na sinadya. Isang malinaw na babala. Isang mensahe mula kay Don Rafael. Alam ni Lira na hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya si Mang Tonyo, isang dating pribadong investigador na minsan nang pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Matandang lalaki na si Mang Tonyo, may malalim na mga mata at laging nakangiti. Ngunit may kakayahang makahanap ng impormasyon na hindi makita ng iba. Nagkita sila ni Mang Tonyo sa isang liblib na coffee shop. Ikinuwento ni Lira ang lahat. Ang tungkol sa diary, kay Rafaelito, at ang mga banta mula kay Don Rafael. Maingat na nakinig si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuri ang bawat detalye. Governor Anton, isa siyang mabuting tao. Mahinang sabi ni Mang Tonyo, tutulungan kita, Lira. Ito ang utang ko sa iyong ama. Sinimulan ni Mang Tonyo ang kanyang investigasyon. Ilang araw lang, meron na siyang impormasyon. Lira, nakakita ako ng koneksyon. Sabi ni Mang Tonyo sa telepono. Si Don Rafael, matagal na siyang nagbabantay sa mansyon mo. Simula pa noong buhay pa ang iyong ama. Meron siyang mga taong nakatanim kahit sa loob ng bahay. Malamang, alam na niya ang tungkol sa diary. Lalong tumindi ang takot ni Lira, ngunit lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Pinagtibay niya ang seguridad ng mansyon. Nag-hire siya ng mas maraming bodyguard at mga legal counsel para tulungan siya sa kaso. Hindi na siya ang dating Lira na nagtatago sa takot. Ngayon, siya ay isang general na naghahanda sa isang digmaan. Isang gabi, habang abala si Lira sa pagpaplano kasama ang kanyang team, tumunog ang telepono. Si Mang Tonyo. Lira, may nakita akong kakaiba. Ang pangalan ni Rafaelito at si Nestor. May koneksyon sila. Ang boses ni Mang Tonyo ay puno ng huling. Ano ang ibig sabihin nito? Si Nestor, ang kanyang asawa na nagmaltrato sa kanya? Posible bang may kinalaman siya sa lihim ng kanyang ama? At kay Rafaelito, nanlamig ang buong katawan ni Lira nang marinig ang huling sinabi ni Mang Tonyo. Nestor at Rafaelito? Paano? Hindi niya maintindihan. Walang pag-aaksaya ng oras, pinuntahan niya si Mang Tonyo sa safe house nito.
Ipinakita ni Mang Tonyo ang mga ebidensya, mga lumang dokumento, mga bank records at isang litrato. Isang litrato ni Nestor noong kabataan nito, kasama ang isang babae na halos kamukha ng babaeng nasa description sa diary ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Ang taong nagpahirap sa kanya, ang kanyang asawa, ay posibleng ang kapatid niya sa ama. O mas masahol pa, posibleng alam na niya ang lahat at naging bahagi ng mas malaking kasinungalingan. Lira, ang buong pangalan ni Nestor, sabi ni Mang Tonyo, ay Nestor Rafael Montejo. Nagimbal si Lira. Hindi ito totoo. Ang Rafael sa pangalan ni Nestor at si Don Rafael Montejo. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Si Nestor ay hindi lang basta isang lalaking may bisyo at mahina ang loob. Siya ay konektado sa kalaban. Posibleng siya mismo si Rafaelito o isang tauhan na ginamit ni Don Rafael para saktan siya at makontrol ang kanyang ama. Ang galit ay biglang sumiklab sa puso ni Lira. Mas matindi kaysa sa lahat ng sakit na naramdaman niya. Kinausap ni Lira si Nestor sa bilangguan kung saan siya nakakulong dahil sa kasong isinampa ni Lira. Sa isang silid na walang emosyon, hinarap niya si Nestor. Sabihin mo ang totoo, Nestor. Ikaw ba si Rafaelito? Anong koneksyon mo kay Don Rafael? Nanginginig si Nestor. Ang dating abusadong asawa ay ngayon isang takot na tao. Lira, hindi ko sinasadya. Pinilit lang ako. At doon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Si Nestor ay ang anak ng lihim na pag-ibig ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nakilala ng kanyang ama. Natuklasan ni Don Rafael ang lihim na ito at ginamit si Nestor. Pinangakuan ng pera at kapangyarihan para mapakasal kay Lira at makontrol ang mansyon, umaasa na makakita ng mga dokumentong magpapahamak sa kanyang ama. Ang pangalan ni Nestor, Rafael, ay ibinigay ng ina niya na kinuha mula sa kanyang amain na kalaunan ay naging tauhan ni Don Rafael para maitago ang tunay niyang pagkakakilanlan mula sa kanyang tunay na ama, ang governor. Sa gitna ng revelasyon, isang malaking problema ang lumabas. Biglang nag-viral ang isang video sa social media kung saan binabatikos si Lira. Ang video ay gawa-gawa lamang, ngunit napakahusay ng pagkakagawa nito at naglalaman ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang kasakiman. Si Don Rafael, gamit ang kanyang koneksyon, ay sinisira ang reputasyon ni Lira sa mata ng publiko. Hindi pa natatapos ang lahat. Isang araw, narinig niya ang balita. Si Mang Tonyo, ang tanging taong kanyang pinagkakatiwalaan sa investigasyon, ay natagpuang patay. Isang aksidente di umano. Ngunit alam ni Lira na hindi. Pinatay si Mang Tonyo. Pinatay siya ni Don Rafael. Nawalan si Lira ng kakampi, ng kaibigan, at ng pag-asa. Umupo si Lira sa sahig ng kanyang opisina na paliligiran ng mga papel at ebidensya na tila wala ng halaga. Ang kanyang mga plano ay nawasak. Ang kanyang mga kakampi ay isa-isang nawawala. Ang publiko ay kumakalaban sa kanya. Ang kanyang damdamin ay parabang dinurog, nawasak ang bawat piraso. All is lost. Bulong niya sa hangin. Paano siya lalaban kung wala na siyang matatatakbuhan? Biglang, may kumatok sa pintuan. Isang mensahero ang nag-abot ng isang lumang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang lumang litrato. Ang kanyang ama, kasama si Don Rafael, at isang ikatlong lalaki na hindi niya kilala. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita. Halos hindi na mabasa. Hindi lamang si Rafael ang kalaban mo, Lira. Ang totoong halimaw ay nasa likod niya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang lumang litrato at ang misteryosong mensahe ang nagbigay kay Lira ng isang kislap ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. May mas malalim pa pala sa likod ng lahat. Ang litrato, bagamat lumana, ay malinaw na nagpapakita ng tatlong lalaki. Ang kanyang ama, si Don Rafael Montejo,
at isang ikatlong lalaki na hindi niya kilala. Ang mensahe, hindi lamang si Rafael ang kalaban mo, Lira. Ang totoong halimaw ay nasa likod niya. Pinunasan ni Lira ang kanyang luha. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang anak ni Anton de la Cruz ay hindi kailanman sumusuko. Bumangon siya. Hindi siya hahayaang matalo. Kung may mas malaking halimaw pa, haharapin niya ito. Kailangan niyang hanapin ang ikatlong lalaki. Gamit ang kanyang mga natitirang kontak at ang tulong ng ilang tapat na kaibigan ng yumaong Mang Tonyo, sinimulan ni Lira ang pag-iimbestiga sa ikatlong lalaki sa litrato. Hindi nagtagal, lumabas ang pangalan, Don Victor Reyes. Nabigla si Lira. Don Victor Reyes? Hindi. Hindi yun posible. Si Don Victor Reyes ay isang kilalang pilantropo, isang respetadong negosyante at politiko na laging inihahalimbawa sa kanyang kalinisan at integridad. Siya ay itinuturing na kaibigan ng kanyang ama at madalas na bumibisita sa kanilang mansyon nung bata pa siya. Siya ang huling tao na iisipin niyang may kinalaman sa masamang gawain. Ito ang Kutwis 3, ang tunay na mastermind. Ang halimaw ay nakatago sa likod ng maskara ng kabutihan, ngunit ang mga ebidensya ay unti-unting lumalabas. Si Don Victor Reyes ay may mga ilegal na transaksyon sa mga kumpanyang pag-aari ni Don Rafael. Mayroong mga bank account na magkakaugnay. Mayroon din siyang koneksyon sa mga kaso ng korupsyon na pilit ibinaon sa limot. Lumalabas na si Don Victor Reyes ang utak sa likod ng buong operasyon at si Don Rafael Montejo ay isa lamang niyang tauhan, isang pawn na ginagamit para sa maduming trabaho. Naramdaman ni Lira ang matinding galit. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit kaysa sa lahat ng pang-aabuso na naranasan niya. Ang isang taong kanyang hinangaan, isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ay ang tunay na demonyo. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang bagong determinasyon. Kailangan niyang ibunyag ang lahat. Kailangan niyang ipaalam sa mundo kung sino talaga si Don Victor Reyes. Alam ni Lira na mapanganib ang kanyang gagawin. Si Don Victor Reyes ay may malawak na kapangyarihan at impluwensya. Hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa iba. Naalala niya ang isang batikang mamamahayag na si Veronica Santos na minsan nang nagtangkang ibunyag ang ilang anomalya ni Don Victor, ngunit pinatahimik. Sinubukan ni Lira na kontakin si Veronica. Nang magkita sila ni Veronica, nakita ni Lira ang parehong galit at determinasyon sa mga mata ng mamamahayag. Nagkasundo sila. Sama-sama nilang binuo ang isang plano upang ibunyag ang lahat ng katotohanan. Hindi lang ito para sa kanyang ama, kundi para sa lahat ng mga biktima ni Don Victor Reyes. Isang gabi, habang abala si Lira sa paghahanda ng kanyang mga ebidensya, biglang tumunog ang doorbell ng mansyon. Lumabas siya para tingnan. Nakatayo sa labas si Don Victor Reyes, may hawak na malaking boket ng puting bulaklak ng patay. Ang kanyang nangiti ay nakakapanindig balahibo. "Lira, hidyan ang aking kaibigan," sabi ni Don Victor. Ang kanyang boses ay tila may halong pambubuska. "Naparito ako upang makiramay sa iyo. Mukhang malaki ang pinagdadaanan mo." Nakatayo si Don Victor Reyes sa pintuan ng mansyon. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang buket ng puting bulaklak ng patay na tila nagpapahiwatig ng kanyang hangarin. "Lira, hidyan ang aking kaibigan." Simula niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong lamig. "Naparito ako upang makiramay sa iyo. Mukhang malaki ang pinagdadaanan mo." Matapang na hinarap ni Lira ang matandang lalaki. Hindi na siya ang dating Lira na yumuyuko. "Maraming salamat po, Don Victor," sagot niya. Ang kanyang tinig ay matatag. "Ngunit wag po kayong mag-alala. Ang pinagdadaanan ko po ay magtatapos na sa lalong madaling panahon at may mga kaaway po akong tiyak na makikiramay rin sa akin." Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Don Victor na tila binabasa ang kanyang bawat iniisip. Naningkit ang mata ng matanda,
Ngunit nanatili ang ngiti nito. Huwag kang padadala sa emosyon, Lira. Payo ni Don Victor. Lalo na sa politika, maraming masisira. At marami ring maililigtas, Don Victor. Mariing sagot ni Lira. Naging maikli ang kanilang paghaharap. Alam ni Lira na naroon siya para takutin siya. Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong bansa ang isang special press conference na gaganapin ni Lira de la Cruz. Isang malaking media event na hindi pa nangyayari sa mga nakaraang taon. Dumalo ang lahat ng pangunahing news outlets, kasama si Veronica Santos na handang-handa sa kanyang camera crew. Hindi nagtagal, umupo si Lira sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng kapayapaan. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagkukwento ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang pagtatago, ang pang-aabuso, ang paghahanap ng katarungan para sa kanyang ama. Bawat salita niya ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Bigla, bumukas ang pinto ng press conference room. Pumasok si Don Victor Reyes kasama si Don Rafael Montejo at ang kanilang mga abogado. May dala silang mga dokumento, pilit na ipinapakita sa mga kamera upang sirain ang kredibilidad ni Lira. Lira, Hija, huwag kang magpadala sa galit, ding sigaw ni Don Victor. Ang mga sinasabi mo ay pawang paninirang puri. Ngunit hindi nagpatinag si Lira. Don Victor, Don Rafael, aniya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong kasinungalingan. Isa-isa niyang inilabas ang kanyang mga ebidensya. Una, ang diary ng kanyang ama na naglalaman ng mga detalyadong tala tungkol sa korupsyon at pagpapahirap ni Don Rafael. Sumunod ay ang mga financial documents na nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon sa pagitan ni Don Rafael at ng mga kumpanyang pag-aari ni Don Victor. Ipinakita niya ang litrato ni na Don Victor, Don Rafael at ng kanyang ama. Ang ikatlong lalaki sa litratong ito, sabi ni Lira, itinuturo ang larawan, ay walang iba kundi si Don Victor Reyes, ang taong nagtago sa likod ng kanyang malinis na imahe habang pinaplano ang pagbagsak ng aking ama. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. At mayroon pa po akong isang ebidensya, sabi ni Lira. Sabay pindot sa isang recording device, umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Nestor na nagkukumpisal ng lahat. Ang kanyang koneksyon kay Rafaelito, kung paano siya ginamit ni Don Rafael at kung paano si Don Victor ang mastermind sa likod ng lahat. Nagsimulang mamutla si Don Victor. Ang kanyang malambing na ngiti ay tuluyan ng nawala. Si Don Rafael ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinubukan nilang magsalita, magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Ang kanilang mga krimen ay lumabas sa liwanag. Naramdaman ni Lira ang matinding katarungan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, ay nagkaroon ng katuturan. Nagtagumpay siya, ngunit hindi pa tapos. Sa gitna ng kaguluhan, biglang mabilis na bumunot si Don Victor Reyes ng isang baril mula sa kanyang Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Itinutok niya ang baril kay Lira. Wala nang makakasira sa akin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Ang silid ng press conference ay napuno ng hiyawan. Itinutok ni Don Victor Reyes ang baril kay Lira. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at takot. Ngunit hindi kumilos si Lira. Hindi siya umilag. Sa sandaling iyon, hindi niya naramdaman ang takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mata ni Don Victor. Puno ng determinasyon. Bago pa man makaputok si Don Victor, biglang sumugod ang mga bodyguard ni Lira, kasama ang mga pulis na nakabantay sa labas. Agad nilang inagaw ang baril at pinusasan si Don Victor.
Hindi na siya pumalag. Ang kanyang malakas na presensya ay biglang nawala, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Si Don Rafael Montejo, na kanina'y nagtatago sa likod ni Don Victor, ay agad ding dinakip. Ang dalawang halimaw na nagpahirap sa kanyang buhay ay ngayon ay nakapiit na. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkakabunyag ni na Don Victor Reyes at Don Rafael Montejo ay lumikha ng malaking ingay sa buong bansa. Nagsimula ang mga investigasyon at isa-isang lumabas ang mga ebidensya ng kanilang korupsyon at krimen. Ang katarungan ay dahan-dahang gumugulong. Bumisita si Lira kay Nestor sa bilangguan. Nakita niya ang kanyang dating asawa na ngayon ay payat at basag ang mukha. "Patawad, Lira," mahinang sabi ni Nestor. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Patawad sa lahat ng ginawa ko." Tinitigan ni Lira si Nestor. Hindi niya kayang patawarin ang lahat, ngunit wala na rin siyang galit. "Naging biktima ka rin, Nestor," sabi ni Lira. "Ngunit pinili mo ang maling landas. Sana matuto ka sa mga pagkakamali mo." Hindi siya nagtagal. Hindi ito ang oras para sa kapatawaran. Ito ang oras para sa paghilom at pagpapatuloy. Ipinagbili ni Lira ang mansyon, ang lugar na nagbigay sa kanya ng maraming alaala. Maging masaya o masakit. Ngunit hindi na siya naninirahan sa nakaraan. Ang bahagi ng pinagbentahan ng mansyon, kasama ang iba pang kayamanan na iniwan ng kanyang ama, ay ginamit niya para itatag ang isang organisasyon, isang kanlungan para sa mga kababaihang inaabuso, para sa mga biktima ng karahasan, para sa mga taong walang boses. Pinangalanan niya itong mga pakpak ni Lira, Wings of Lyra. Mula sa pagiging invisible wife, si Lira ay naging isang pambansang boses. Madalas siyang lumalabas sa publiko, nagbibigay ng inspirasyon sa mga kababaihan, nagtuturo sa kanila na lumaban at huwag matakot. Hindi na siya ang anak ng dating gobernador. Hindi na siya ang biktima. Siya si Lira, malakas, matapang, at puno ng pag-asa. Isang hapon, nakatayo si Lira sa balkonahe ng kanyang bagong opisina, ang headquarters ng mga pakpak ni Lira. Tinitigan niya ang syudad, ang mga tao na naglalakad sa ibaba. Naramdaman niya ang kalayaan, ang kapayapaan, at ang totoong kapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan ng pera o posisyon, kundi ang kapangyarihan ng pagmamahal, ng katarungan, at ng pagbibigay pag-asa sa iba. Ang kanyang pangarap na naging bangungot ay ngayon ay naging isang magandang simula. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang ngiti ng isang babaeng kanyang natulungan. Kasama ang kanyang mga anak na ngayon ay ligtas na. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na mga salita. "Salamat, Lira. Ikaw ang aming bagong pag-asa." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lira. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. At dito nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Lira de la Cruz mula sa dilim patungo sa liwanag. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Isang malaking karangalan para sa amin na inyo kaming sinamahan sa bawat yugto ng buhay ni Lira, sa bawat luha na kanyang inihulog, at sa bawat tagumpay na kanyang nakamit. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Naramdaman namin ang sakit ni Lira, ang kanyang pagkadurog, ngunit higit sa lahat, ang kanyang muling pagbangon. Ang bawat salita ay isinulat ng may pag-asa na maihahatid namin ang isang mensahe na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa posisyon o kayamanan, kundi sa tapang na ipaglaban ang sarili at ang iba. Naway ang kwento ni Lira ay maging paalala na sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon ng mas matatag, at ang pagmamahal sa sarili
at pagtatanggol sa katarungan ang pinakamakapangyarihang sandata. Inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang natutunan ninyo mula kay Lyra? Anong bahagi ang pinakatumama sa inyong puso? Maraming salamat muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.